Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Magandang hapon po, Boss Kira. Ako po si Dimas. Hindi ko po tunay na pangalan. Taga Digos City po ako. Share ko lang po ang nakakakilabot na karanasan naming mag-ina sa isang matandang babae. June 15, 2018. Third year college po ako noon. At nag-OJT po ako doon din sa school namin, sa University of Southern Mindanao sa Cabacan, North Cotabato. Habang lunch break po namin, nakatanggap po ako ng tawag galing sa nanay ko. Sinabi nito na isinugod daw po sa ospital si tatay dahil inatake ito sa puso at critical daw po ang kondisyon niya. Gusto ko sanang umuwi nun, kaso ang dami pa kasi naming kailangang tapusin na trabaho. At nahihiya po akong magpaalam sa pinag-OOJT-han ko dahil nga marami pa kaming kailangang gawin. So nagpatuloy po ang araw ko. Ang gulo-gulo ng isip ko nun at sumabay pa yung malakas na buhos ng ulan. Habang nasa opisina, kinausap ko ang head ng pinag-OOJT-han ko. Sinabi ko nga na isinugod sa ospital ang tatay ko. At dahil Biyernes naman nun, pinayagan niya akong umuwi na. 3:00 po ng hapon yon. Kahit malakas ang buhos ng ulan, pinilit kong suungin yon gamit ang motor ko. Hanggang sa nakarating po ako sa bahay ng tita ko. Doon po kasi ako nakatira noon habang nag-aaral ako ng college. Doon nga ay sinabihan ako ng tiyahin ko na stable na si tatay at baka bukas daw ay mailipat na siya sa ICU. Kaya naman hindi na ako tumuloy sa pag-uwi sa amin kasi hindi pa rin naman humuhupa ang malakas na pagbuhos ng ulan nun. At saka 4 na oras din kasi ang biyahe mula sa bahay ni tita patungo sa amin. Habang natutulog ako, may napanaginipan akong may tumatawag sa pangalan ni tatay. Henry! Henry! Halina dire! Tapos, sobrang pamilyar ang boses na yun sa akin. Kaboses niya yung lola ko na 5 taon na ding patay. Nagising na lang ako noon na may tumatawag sa cellphone ko. Tinignan ko, si nanay. Hindi ko sinagot yung tawag kasi parang alam ko na yung sasabihin niya. Bigla-bigla na lang ding tumulo ang luha ko noon. Sinagot ko yung pangalawang tawag ni nanay. Sabi niya, inatake na naman daw si tatay at kailangang i-revive. Na-revive naman daw. Dali-dali na akong umakyat sa second floor ng bahay. Kinatok ko ang kwarto nila tita at ginising ko sila. Sinabi ko sa kanila kung anong nangyari. Kako, kailangan kong umuwi kasi wala rin namang ibang kasama si nanay doon sa ospital. Mga 1:00 na ng madaling araw noon. Nagmotor ako pauwi sa amin. 4 na oras din ang biyahe ko gamit ang motor. Boss Kira, dito na nagsimula ang nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko. Sa amin po kasi, bago ka makapasok sa kanto patungo sa bahay namin, ay may madadaanan kang tulay na may balete. Habang papalapit ako sa tulay, bigla-bigla na lang nagkaaberya yung motor ko. Yung mga 1 metro na lang bago yung tulay, bigla na lang namatay yung motor.
Tapos, pakurbada kasi yon at medyo paahon yung kalsada. Kaya hindi na din umabot papasok sa kanto namin. Kaya naman inihinto ko na lang yung motor malapit sa may poste ng kuryente na may ilaw. Pinipilit kong paandarin yung motor at tinitignan ko din kung may sira ba o di kaya naman wala ng gasolina. Okay naman, kaso ayaw talagang umandar. Itutulak ko na lang sana nung bigla-bigla na lang may matandang babae na lumabas mula sa makitid na daan ng mga tao papunta doon sa ilog. Alam kong walang kabahayan doon, kundi puno ng balete lang at batuhan din doon sa baba. Medyo madilim pa sa bahaging yon, pero hindi ako naghinala nun kasi gulong-gulo talaga ang isip ko. Binati ko yung matanda. "Lola, maayong buntag. Sayuhan ni mo uwi asa day ka mo adto?" O sa Tagalog, "Lola, magandang gabi po. Ba't ang aga nyo? Saan po ba kayo pupunta?" Hindi siya umimik nun. Papalapit siya ng papalapit sa akin. Nung nasa tabi ko na siya, bigla na lang siyang nagsabi ng, "Apo, ayaw na og kabala ka, kay dili pa niya oras." O sa Tagalog, "Apo, huwag ka nang mag-alala, hindi niya pa oras." Pagkatapos nun, bumalik na siya doon sa makitid na daan. Habang nagtutulak ako ng motor pa uwi sa amin, tinawag ako ng tanod na kapitbahay namin na naka-duty sa outpost ng tanod malapit sa kanto. Tinanong niya kung anong nangyari. So ipinaliwanag ko sa kanya na ayaw ngang umandar ng motor ko. At nung sinubukan ko ulit, himalang nag-start naman yun. Parang nawala sa isip ko yung matanda at dali-dali na akong pumunta sa bahay. Nagbihis muna ako noon at nagpahinga saglit hanggang sa lumitaw na ang araw. 6:00 pa naman ng umaga kasi yung bukas ng visitation ng ospital. Lumipas ang 3 araw. Nakalabas na din si tatay sa ospital. Habang pauwi kami sakay ng tricycle namin, ikinuwento ko kay nanay yung nangyari. Sinabi ko na nasiraan ako ng motor nung umuwi ako dito. Doon ka ako sa may tulay at ikinuwento ko rin sa kanya yung matanda. Nung tinignan ko yung nanay ko, parang takot na takot siya. Kaya naman tinanong ko kung bakit. Sabi naman niya, mamaya na lang daw sa bahay. Sa pagdating namin sa bahay, ipinadescribe ni nanay sa akin yung matanda. So inalala ko yung itsura ni nanay. Sabi ko, medyo pandak. Nasa 4'8" or 5 flat yung taas niya. Hanggang bewang ang buhok na kulay puti. Medyo maitim siya at medyo kuba. Meron siyang suot na hapang matanda na may design na bulaklak na may pagkadilaw o lime. Tapos nakapalda ka ako na brown o black. Hindi pa ako nakakatapos mag-describe sa mukha ng matanda nun ay dinugtungan na ni nanay yung sinasabi ko. Parang may malaking nunal daw ba sa leeg? Kaya nagulat din ako at sabi ko opo. Bakit niya alam? Sabi ng nanay ko, nakita niya na daw yung matandang yon 20 years ago. Nagpakita daw yun sa kanya noong 1998. Sabi ko, di bata pa siya noon, Nay. Sabi ni nanay, hindi daw. Nasa mga 80 na rin daw yung edad niya noon. Tapos sabi ko, parang imposible naman yata. Kaya ikinuwento sa akin ni nanay kung paano silang nagkita noong taon na yon. Sabi ni nanay, 2 years old ka nun. Galing tayo sa bahay nila lolo mo para sana kausapin sila na sila na muna ang magpaaral sa kuya mo kasi magka-college na siya nun. Tapos ang negosyo ng tatay mo, nalugi. At ang ate mo naman, graduating na sa college nun kaya wala tayong kapera-pera. At nung pauwi tayo, bumaba tayo doon sa may babaan ng bus.
Tapos naglakad na lang pauwi dito sa bahay. Habang naglalakad ako, pagod na pagod ako, tumutulo ang luha ko noon. Kasi tirik na tirik ang araw. Kasama pa kita, sanggol ka pa lang noon. Huminto ako doon sa may balete para magpahinga. Tapos may matanda na lumabas doon sa may maliit na daan, dyan papunta sa may ilog. Sinabi niya sa akin na okay lang ang lahat. Huwag na daw akong mag-alala. Yun din ang suot niya noon. Floral na pang matandang blouse at kulay brown na palda. Dahil sa takot ko noon, dali-dali akong umuwi. Hindi pa ako nakakaabot sa kanto. May sasakyan ng huminto sa gilid ng daan. Ninong pala ng kuya mo. Matagal-tagal din kaming hindi nagkita ng Tito Arnold mo. At yun nga, nakwento namin ng tatay mo ang pagkalugi ng negosyo. Pinahiram niya kami ng kapital para makapagnegosyo ulit. At yun na nga ang tindahan na ito. At yung 3 tricycle na pinapaupahan natin dati. At ang resulta nun, nakapagtapos ng criminology at nurse ang kuya at ate mo dahil sa tulong ng Tito Arnold mo. Okay na sana, Boss Kira, kung dun na nagtapos ang kababalaghan. Pero hindi 2019, pinutol yung puno ng balete sa may tulay dahil nagkaroon po ng road widening. Kaso mula po noon, naaksidente po sa motor yung kapatid ko na lalaki. Nabali po yung paa niya. Medyo malala yung aksidente, kaya kinailangan naming ibenta yung 2 tricycle para po mapagamot siya. Hindi po nagtagal, ay ang tatay ko naman po ang inatake ulit. Pero ngayon, malala na talaga. Na-paralyze po yung kaliwang bahagi ng katawan niya at hindi na po siya makapagtrabaho. Nagkanda utang-utang din po si nanay. At para lang po mabayaran lahat ng utang namin, ay ibinenta na rin po ni nanay halos lahat ng appliances namin. Pati na rin po yung motor ko ibinenta ko na para lang makatulong. Ang naiwan na lang po sa amin ay yung tindahan at yung isang tricycle na gamit ko noon pamasada. Ipinagpaliban ko na rin po muna yung 4th year college ko noon para makatulong kay nanay. Hanggang sa namatay po si tatay taong 2021. Dahil po yun sa sakit sa puso. Ngayon po, unti-unti na po kaming nakaka-recover. Nakapagtapos na rin po ako sa kursong kinukuha ko. At unti-unti na rin pong lumalaki ang tindahan ni nanay. Nakabili na rin po siya ng isang tricycle na pinapaupahan. Yan po ang kwento ko na hindi nakakatakot. Pero para sa akin, naniniwala ako na may mga elemento na tumutulong sa'yo. At hanggang nandyan po sila, sana respetuhin po natin. Hi, Sir Kira. Please hide my identity po and call me Donna. Almost 3 years mo na din akong silent listener. Gusto ko lang i-share tong aming scary experience. Just a little bit background. Nagtatrabaho po ako ngayon sa isang payroll company dito sa Makati. Hindi ko na lang papangalanan yung kumpanya. Pero I think nag-iisa lang naman tong payroll company na to dito sa Makati. More than 2 years na akong nagtatrabaho dito. At nitong December lang, na-promote ako as Training and Quality Manager. Part ng job description ko na mag-handle ng mga training at onboarding na new hire. By the way, yung mga pangalan na mababanggit dito, hindi po nila mga tunay na pangalan. Pero inapprove naman po nila na i-share ko to dito.
So eto na nga. Nangyari tong insidenteng to recently lang. That time, naka-meeting silang lahat with one of our support na pangalanan na lang nating Jace. Naka-training sila nun kasi nakaschedule na sila na tumanggap ng tawag nung week na yon. Wala ako sa meeting nun, pero kailangan kong mag-join kasi may pinapacheck akong tool. Kailangan ko kasing malaman kung working na ba yung access nila. So nag-join ako sa meeting around 12 a.m. Sinabi ko dun sa isang bagong hire na i-share niya yung screen niya. Habang nakashare yung screen ng isa sa mga 3 kong bagong hire na pangalanan na lang nating Margie, nagpaalam naman yung Becky kong new hire na si Kyle na magku-quick bio daw siya or magsi-CR. Nung nag-go ako na pwede na siyang umalis, nakita namin na tumayo siya agad. Naka-on cam kasi sila. Requirement yon since nagtatrabaho sila remotely. Ito yung convo namin while naka-screen share. Sabi ko, Marge, hindi pa rin working no? Sige sabihan ko na lang si TL mo. Sabi naman ni Marge, oo, stop sharing na ako ha. Sabi ko naman, sige. Pag stop sharing ni Margie, doon ko nakita na naka-open yung camera ni Kyle. Nakatingin lang ako sa background nun. Isang madilim na kwarto lang yon since naka-off yung ilaw at hindi niya rin nalagyan ng virtual background. Kitang-kita namin na walang tao. And then maya-maya, nagbiro ako sa kanila na gagi to si Kyle. Hindi enough yung camera. What if may dumaan dyan? Nagtawanan kami. Pero sa totoo lang, may nararamdaman na akong something. Feeling ko, may makikita ako na hindi ko magugustuhan. Bago pa man mangyari yon, nagpaalam na ako. Nag-left na ako sa meeting. Makalipas ang 15 minutes, lumapit sa akin si Jace. Sabi niya, "Gagi, Donna. Nagkatakutan na kanina pag alis mo. Nakakakita pala si Marge." Sabi ko, "Shoota." Sabi ko na eh. "Bakit? Ano nangyari?" Sabi ni Jace, "Ayun nga, yung sabi mo na baka daw may dumaan." Biglang nagsabi si Marge na sumakit yung ulo niya. Dahil daw may nakita siyang dumaan ng ilang beses sa harap ng camera ni Kyle. Sabi ko naman, "Ay shit." Sabi ko na eh, may ibang vibes yung room ni Kyle. Sabi naman ni Jace, tapos eto na nga. Pagbalik ni Kyle, nagtanong si Marge sa kanya na mag-send ng picture ng lola nila ng partner niya na namatay recently lang. Tapos yun na, pag-send sa kanya, na-confirm niya na yun nga raw yung matanda kanina. Sabi ko, "My God, tama yung vibes ko. Meron talagang something dun." After nun, sabi ni Jace, pinag-lunch niya na lang muna daw sila since hindi na din maganda yung pakiramdam ni Marge. Natapos naman yung shift na yun ng maayos and hindi na rin naman namin pinag-usapan pa. Pero nag-iwan yun ng lesson sa amin na palaging i-off ang camera kapag aalis sa station. Konnichiwa, Boss Kira. Magandang umaga, hapon, or gabi po sa inyo at sa lahat ng listeners. First time ko pong magsishare ng kwento, kaya pasensya na kung magulo or kung hindi masyadong nakakatakot yung kwento ko para sa iba.
Nitong April ko lang po na-discover yung Spotify nyo. Tas eventually, sa YouTube naman po ako nakinig. Mahilig kasi akong manood at makinig ng mga horror stories o horror explorations sa YouTube. Mostly kasi ay international. Nung minsang naisipan ko na makinig naman ng local, dun ko na po kayo na-discover. Kayo po ang pinakaunang Pinoy podcast na horror-related na pinakinggan ko. Tas ever since po, sa inyo na ako nakikinig. Interesting po kasi yung mga submissions ng mga senders. Tas okay din naman kayo mag-narrate. Kaya mas naengganyo po talaga ako. Anyways, sisimulan ko na po ang kwento. Tawagin niyo na lang po akong Blue. Yung kwento ko po is about sleep paralysis. Never ko pong in-expect na makaka-experience ako ng ganito. Lalo na, hindi nga ako aware na may ganito pala. At may mga taong nakakapag-travel pa daw sa kung saan-saan pag nagsisleep paralysis sila. Base na rin yan sa na-search ko. So ayun, nangyari ito mga January or March 2014. Nung time na nasa Fairview, Quezon City pa kami nakatira. Basta 4th year high school ako noon. At ilang buwan or linggo na lang yata, gagraduate na. Isang umaga nagising ako. Hindi naman ako nauuhaw o hindi rin need na mag-CR. Kaya para sa akin, parang ang random lang nung paggising ko. Yung cellphone ko po nun ay yung O+ na may air shuffle. Kaya ko lang po nabanggit yung cellphone ko. Yung power button po kasi niya ay kailangan pang i-press ng madiin para lang mag-on yung lock screen. So hindi mo basta-bastang ma-on yung lock screen. Kumpara po kasi sa mga cellphone ngayon, kahit slightly mo lang na matap yung screen, kadalasan mag-on na yung lock screen agad. Kaya naman dahil doon, aware ako na nagising talaga ako. So chinek ko yung time, 3:43 AM. Unang naisip ko lang noon is okay, matutulog na lang ulit since may school pa mamaya. By the way, nung panahon na yon, may sarili akong kwarto na hindi naman ganun kalakihan yung space. Kumbaga pagpasok mo ng pinto, yung kama nasa right side. Tas sa left side naman, may cabinet. Tapos may TV sa cabinet na yon. May space para sa mga libro at kung ano-ano pang mga pwedeng i-display. Then may mga bintana. Tas may 2 cabinet na lagayan ng damit. Yung isa, may mga santong nakadisplay. Sa kabilang kwarto naman natutulog yung kapatid kong lalaki at si Papa, since mas malaki yung room na yon. So balik po tayo. After ko mag-check ng time sa cellphone, nilapag ko lang ito sa tabi ng unan ko. Pagkatapos ay pumikit ulit. Yung pwesto ng higa ko nun, siguro pinakamagandang halimbawa, ay yung higa nung parang higa ng patay. Pero yung left arm ko nakapatong sa ulo ko. So natatakpan yung mata ko. Parang ganon. Usually nakaside ako pag natutulog. Pero ewan ko ba nung gabi na yon, na iba yung pwesto ko. After a few moments, may naramdaman akong kakaiba. Feeling ko parang may bumababa. Na parabang yung kama ko o ako nasa elevator. Tapos pababa yun. Para kong nahuhulog, pero mabagal. Pero yung pwesto ko, ganun pa rin. Nakatakip pa rin yung mata ko. Tas nakapikit pa rin. Kaya naman hindi ko sigurado kung anong nangyayari sa paligid ko. Hanggang sa natigil yung pagbaba. Nung natigil yung pagbaba, feeling ko parang normal naman lahat. Na nakahiga pa rin ako sa kama. Then, sinubukan kong ialis yung left arm ko kasi gusto ko sanang tignan kung anong meron. Since all this time ay nakapikit lang ako. Ang kaso, ayaw maalis ng braso ko. Tinatry kong igalaw yung ibang parte ng katawan ko pero ayaw pa rin. Feeling ko nun, natrap yung kaluluwa ko sa katawan ko na ayaw gumalaw. Hanggang sa kakasubok ko, naimulat ko rin yung mga mata ko.
Pero nung una, ayaw din talaga. Hindi ko alam kung bakit. Parang pinipigilan lahat sa katawan ko. Pati yung eyelids ko, parang ayaw din magmulat ako ng mata. Pero yun nga, that time, yung left arm ko na nakapatong pa rin sa mukha ko, parang bahagya na lang na natatakpan yung mata ko. Kaya kahit ganon, nung pagmulat ko ng mata, ay nakikita ko pa rin lahat. Kaso eto na nga, hindi ko in-expect na may makikita ako. May babae akong nakita. Medyo mausok yung figure. Yung tipong pag tiningnan mo siya, alam mong tatagos ka lang. At tatagos siya kahit saan kasi parang usok lang siya. Pero babae, tapos nakadress siya na white. Pero smoky kasi siya, so parang light gray yung buong aura niya. Yung buhok niya hanggang balikat. Tapos parang may yakap siya na notebook o libro. Pero kahit yung buhok niya o kahit yung libro na hawak niya, parang mausok o malabo din. Bale pagkakita ko sa kanya, nakalutang siya. Mula sa pinto, lumutang siya papunta sa kabilang side. Parang from left to right, diretso lang, malapit sa isang cabinet na malapit din sa isang bintana. Siguro kung sa edad, tingin ko nasa 13 lang siya. Medyo nagpapanik na rin ako ng bahagya nun. Kasi hindi ko pa rin maigalaw ang katawan ko. Kahit subukan kong magsalita, alam kong walang lalabas na boses. Naisip ko na rin na kung lalo akong magpapanik, baka hindi ako makahinga at baka matuluyan pa ako. Alam ko na sa mga time na ganito, dapat magdasal. Pero hindi ko naisip yun nung time na yon. Siguro para na rin yung sinasabi nila na yung kapag hindi ikaw yung nakakaranas ng isang sitwasyon, ang dami mong naiisip na pwede mong gawin. Pero kapag ikaw na yung nakaka-experience, minsan parang blanco ka na. Kaya naman ang ginawa ko na lang, kinalma ko ang sarili ko. Tapos sinubukan ko na lang na matulog. After few minutes, naramdaman ko na naman ulit yung feeling na bumababa ako sa elevator. Either parang yung kama ko o yung kaluluwa ko yung nahuhulog ng mabagal. Naisip ko lang, siguro ganun yung feeling na nakahiga ka sa kabaong tapos ibinababa na yung kabaong mo sa ilalim ng lupa. Then nung natapos na yung pagbaba na yon, naghintay lang muna ako ng mga ilang sandali bago ko sinubukang imulat ang mga mata ko at igalaw ang katawan ko. Tinignan ko agad yung oras, 3:47 a.m. Grabe, yung buong experience ko, parang ang tagal. Di ko in-expect na 3 to 4 minutes lang pala lahat ng yun. Then after nun, dun na ako nag-search at nakita ko na sleep paralysis pala yun. Nabasa ko na pwede palang mangyari yun minsan kapag stress o depress yung isang tao. Siguro baka dahil na rin dun since graduating nga ako nung mga panahon na yon. Tsaka stress din kasi ako sa school. Bukod kasi sa studies ko, minsan nai-stress din ako kapag nakakahalubilo ko yung kaklase ko dati na plastic. Ang dami na kasing nasasabi sa akin nun at binabackstab niya ako. Hindi ko alam kung inggitera siya o kung miserable lang talaga siya sa buhay niya. Although narinig ko na rin na marami siyang binabackstab din na iba. Nakakatawa. Anyways, at least tapos na yon. At ever since makagraduate ako ng high school, hindi ko na siya nakita. So yun nga, lumipas ang panahon. Pero hindi naman na ulit yung sleep paralysis ko na ganun ka-extreme. Though nung 2017, sa ibang lugar na kami nakatira nito, na-experience ko ulit yan. Sandalian na lang at hindi na ako masyadong natakot. Isang hapon nun, umidlip ako pero nakadapa ang pwesto ko. Pagkagising ko, hindi ko maigalaw yung katawan ko.
Pero ang lakas ng pakiramdam ko na parang may tao o presence dun sa kwarto. Kaso hindi ko makita kasi yung mukha ko medyo malapit sa pader, kaya kailangan ko pa talagang umikot para lang makita kung may tao sa kwarto. So since nangyari na to dati, ang ginawa ko na lang kinalma ko ang sarili ko. Hindi ko na pinilit na gumalaw. Then nung nakagalaw ako, naramdaman ko at na-confirm ko na wala pala talagang ibang tao dun sa kwarto ko. So ayun po, iniiwasan ko na lang po matulog ngayon na parang nakapwesto ng patay. At sinisigurado ko na lang din na nakainom ako ng tubig bago matulog. Noong 2017 din po, nung time na hindi na kami nakatira sa bahay na yon, doon na lang din nabanggit sa akin ni Mama na nung bata pa daw siya, ay may mga nakikita siya dati sa bahay na yon. Doon na kasi siya lumaki, mula LM pa sila. Dati daw kasi, isa sila sa mga naunang nanirahan dun sa area na yon. Dati daw maraming puno ng mangga dun at parang probinsya talaga yung itsura. Yung mga kapitbahay nila magkakalayo, kaya medyo tahimik pa noon. So nung bata pa si Mama, isang gabi daw ay nagising siya. Tapos doon sila natutulog sa kwarto kung saan ako natutulog dati. Pagkatingin niya raw sa pinto, may nakita siyang nilalang nakahawig ng isang karakter sa Lord of the Rings, si Gollum. Yung nagsasabi ng may precious. Napasigaw daw siya nun. Ang medyo nakakakilabot lang daw, nung mga panahon na yon, wala pang Lord of the Rings na movie. Kaya nung nagkaroon daw ng movie na yon at napanood ni Mama yung movie, talagang kinilabutan daw siya nung makita niya yung karakter na yon. Eventually, unti-unti na lang din daw nabawasan o nawala yung mga nilalang na yon na nakikita nila doon sa bahay na yon simula nung dumami yung mga bahay at mga ingay ng sasakyan sa kalsada doon sa subdivision na yon. Pasensya na po kung medyo napahaba, pero alam ko naman na kaya nyo itong inarate ng maayos. Thank you po sa pagbabasa. Sana mapili nyo po ito. Pa-shoutout na rin po sa banda ko na Alt F5 at sa mga members na sina Glory Ann, Ison, John Paul at Luis. Thank you po in advance. Sana rin po ay magkaroon ng continuation yung kuyang. More stories to come po, and Godspeed.